Good evening! Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So, wini-welcome po natin lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ngayong gabi. So, we welcome all the pastors, primary leaders, mga cell leaders, and also yung mga invites po. So, we gladly welcome you po sa ating gawain ngayong gabi. Amen to that, and we also welcome ang ating mga ka-Bonfire Night na nanonood at sumusubaybay sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God po sa ating nasubaybayan na Bonfire Things to Remember. So, itong mga reminder na to talagang lagi natin siyang alalahanin and gawin, no? So, hindi lang sa pagsubaybay natin sa Bonfire Night, kundi sa lahat po ng ating mga online na gawain. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. You shine brighter than any star in the sky. Your light shining through the dark of the night. Jesus, forever I found all that I am in your love, love, love. You are with me in every step that I take. Your love for me, you have called me by name. Jesus, forever I find all that I am in your love, love, love. Let the music play, hear us praise your name. See the darkness fade, dance the night away. We have found our place in the Savior's grace. Dance the night away. You'll let us take it burn.
'cause your love has set me free. Your love is taking over me. So, praise and glory to God. So, thank you po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa itong papuring awit na inandog natin para sa ating Panginoon na ihanda yung ating mga puso't isipan sa mensahe po na ating mapapakinggan ngayong gabi. So, huwag nating hayaan na ma-distract tayo ng mga ibang applications dyan sa ating gadget. So, focus tayo sa ilang minuto na to sa message na ihatid sa atin nating bonfire speaker. Let us engage, let us focus, at huwag nating hayaan na ma-distract tayo sa online or sa kapaligiran natin. So, talagang laanan natin to ng time para wala po tayong ma-miss out na revelation ng Lord ngayong gabi. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, one of the teachers of School of Leaders 2, part of multimedia team, and one of the bonfire admin and a professional. Let's welcome Verna Lovenia. So, good evening po sa ating mga ka-bonfire. So, welcome po dito sa ating live. So, sa lahat po ng mga kasama natin na nanonood ng mga pastors, yung mga primary leaders natin, and sa mga invites, welcome po dito. So, bago tayo mag-start, let us open muna po in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. I pray, Panginoon, na ako po inyong samahan sa pagdi-deliver ng iyong mensahe. And I pray, Lord, that as we start the year 2026, lahat kami, Panginoon, ay maging fruitful and mag-multiply sa vision, Panginoon. Thank you, Lord. Holy Spirit, ako po inyong samahan sa pagdi-deliver sa mga makikinig. Nawa makatulong po sa amin ito sa aming journey bilang mga disciples and leaders. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so good evening po and welcome po ulit dito sa ating Bonfire Night. So, alam natin na ngayong month is January pa lamang. So, kung i-look back din po natin yung naging journey natin for the year 2025. So, iba-iba po siguro tayo ng mga naging journey. Yung iba ito ay naging year of breakthrough nila, pero yung iba naman is, I think, nagkaroon din ng stage na medyo complacent din, di ba, sa service natin sa ating Panginoon. So, maraming times na naging busy din tayo sa trabaho or naging busy po kayo sa inyong personal life or kahit sa church, di ba? Pero, yun nga, hindi tayo nakapag-step out na mag-serve sa ating Panginoon fully. So, alam ko sa mga nanonood ngayon po, meron po sa atin mga leaders na, mga disciples, mga pastors, or meron po ngayon first time na makanood sa ating Bonfire Night. Pero ngayon, sa message na mapapakinggan natin tonight is a reminder sa ating lahat that this year, 2026, it will give us a fresh start, di ba, na tayo ay may chance ulit na mag-obey talaga fully sa ating Panginoon, magtiwala sa Kanya, and to live for His purpose. And nais ko pong ibigay na example dito is yung sa life ni Abraham. So, this year, I want to encourage everybody that we must all restart with a vision. And ano po yung vision natin? Comment nga po natin, ano yung vision natin? So, a vision natin is to win souls and make disciples. So, bago tayo magsimula
sa pinaka-message po natin for tonight. Gusto kong i-type mo dyan, ano yung isang bagay sa 2025 na kailangan mong i-shed para makapag-restart ka sa year 2026. Diba? Ano yung mga dapat mo nang i-let go, 'di ba? Para mag-grow ka talaga ngayong 2026. Ba? For example, you have fear, 'di ba? Meron kang takot sa iyong puso na baka hindi ka makapag-lead ng maayos, or mahilig ka mag-procrastinate na laging mamaya na, or bukas na lang, next month na lang ako magbi-build ng cell group, or you're at the stage of your life where you doubt yourself kung kaya mo bang mag-lead ng cell group, kaya mo bang mag-handle ng mga leaders or mag-build ng leaders. So, tayo mismo, yan, di ba? Mag-comment po tayo dyan. Ano yung mga willing na tayong i-let go for us na mag-grow talaga sa vision. Di ba? So, makita po natin dito na lahat po tayo may kailangan talaga tayong gawin, di ba? For us to maximize ourselves to serve the Lord. So, ang verse na nais ko pong ibahagi sa ating lahat ay matatagpuan sa Genesis 12 verse 1 to 3. So sabi dyan, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Amen. So, praise God po sa nabasa nating verses ngayong gabi. So, makita po natin, alam ko, very familiar verses po ito dahil ito ay nadaanan po natin sa ating mga devotion. So, sino po dito, make sure na ngayon 2026, meron talaga tayong daily, ibig sabihin araw-araw na devotion. So, I pray na lahat po tayo ng mga disciples and leaders ay habit na po natin na magbasa ng ating mga Bible. So, nadaanan po natin ito sa ating mga devotion, itong verse na to. And sa akin, it inspired me about taking a new path and accepting God's call. And we can also claim this promise as a disciple kasi sometimes we feel disheartened, but we can all start all over again. So, yung Genesis 12, I think it is a restart moment. Dahil before yung Genesis 12, kung nabasa natin, yung life ni Abram is, he is living an ordinary life. And he came in just a familiar place and wala ring record of personal calling yet. And makita natin na dito sa Genesis 12, nandun talaga yung turning point, di ba? God interrupts Abram's routine and gave him a new direction. And yun yung definition of restart, di ba? So, ang heart po ng message po natin gabi is to encourage us all to start all over again. And magkaroon tayo ng refresh moment sa ating mga puso on how God called us, and yun yung kailangan nating i-obey. So, ang nais ko pong ibahagi for tonight is restart with a vision. So sa Genesis 12, 1 to 3, yan ay isang picture of restart with a vision. And ang ating Panginoon, He called Abram to live yung kanyang old life and magtiwala talaga sa promise ng ating Panginoon and mamuhay for a bigger picture than himself. And that is to bless nations. And in the same way, God is calling us today to restart, not just for ourselves, but to win souls and make disciples. Amen? So, let us all restart with a vision. Comment nga po natin, this year, 2026, I want a restart. So, it's not too late if we felt that we have failed last year. Diba? Alam natin that God will always give us the chances talaga na mag-grow sa vision. Ano man po yung mga pinagdaanan natin last year, pwedeng yung taon natin is full of ourselves last year, or full of our career, our studies, or relationships. Pwedeng nakulong ka sa mga ganong area, but you have to remember on how God called you, just like Abram. Paano mo nasabi na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon? You have to remember that moment that you felt that God called me here for a purpose. And
how can we restart, diba? So we are restarting this year guided by God's vision, and that is win souls and make disciples. So how can we restart with a vision? So first is, restart by shedding what holds you back. Sabi nga sa verse, sa Genesis 12 verse 1, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. When we say shedding, di ba sabi sa first point natin, restart by shedding what holds you back. It means that you will intentionally let go of anything that prevents you from fully obeying God and stepping into His vision. Diba? So, ang example natin sa verse na binasa po natin, si Abram, he had to leave behind everything familiar. His homeland, his family, and his comfort zone. So, he obeyed God's call without any hesitation. So, alam naman natin that when God called him, he is already 75 years old. Diba? So, sa ganong age, he already had a settled life. Meron na rin siyang matatawag nating routines. Meron na rin siyang relationships. Meron na rin siyang matatawag na form of comfort. Diba? Nakinig siya sa call ng ating Panginoon, di ba? God did not explain everything. God did not even show the full map kung nabasa natin. God only said, leave and I will show you. So, at this moment, di ba, if you think of something na kailangan mo na talagang i-let go because it causes you burden in your heart and it stops you from doing the vision, kailangan talaga natin siyang gawin, di ba? We can only restart sa vision if we let go of the things that holds us back to maximize our time, yung ating resources sa ating Panginoon. Amen? So, maaring tayo po ay mga pastor ngayon sa ating mga churches, maaring tayo po ay may mga primary leaders, maaring tayo po ay disciples, mga cell leaders at this time. Lahat po tayo may kanya-kanyang pasan-pasan na cross sa ating buhay. And alam natin na we cannot carry the cross of Christ if may mga dala pa tayong baggages na yun yung nag-hold back sa atin for us to move forward in the vision. Amen? So we must intentionally let go of anything that prevents us from fully obeying God and stepping into His vision. So para po tayo ay makapag-restart, kailangan nating i-shed yung mga naghihinder sa atin, possible yung ating mga comfort zone, di ba, na parang gusto mo mag-OVE kapag convenient lamang sa'yo. Di ba, kunyari, kung ang iyong leader ay ito-total yung mga na-OVE mo for last year, ilan kaya? Diba? So, kunyari, i-calculate natin yung time natin sa pag-scroll sa Facebook. Diba? Siguro kung total mo yan sa isang year, sobrang dami. Pero it only takes us less than an hour to share the gospel to other people. And yun yung kailangan nating simulan for this year. So, we need to step out of our comfort zone. Diba? You need to go out and share the gospel to people. Wag natin hahiyaan na yung ating mga cell group ay maging stagnant lamang, na alam mong kaya mo pa rin i-maximize all for God's glory, and yung ating mga old habits, yung ating mga excuses. Diba? So pwede rin na tayo po ay may problem when it comes to our finances, 'di ba? Maaring yan din yung naghihinder sa atin na mag-serve ng fully sa Lord kasi yun yung area na ayaw mong pakawalan, 'di ba? So, kailangan din balance tayo, 'di ba? Kunyari, tayo po ay fully na nagse-serve sa Lord pero hindi naman talaga tayo nag-give back sa ating Panginoon. So, kung ikaw man estudyante, ikaw man ay businessman or businesswoman or you're professional, di ba? We need to give back kung ano man talaga yung para sa ating Panginoon. So, sa lahat ng area, we must be intentional and we shed back na natin ano yung nag-hold back sa atin to fully maximize ourselves sa vision. So, hindi tayo magiging effective sa soul winning or discipleship kung nakastuck lang po tayo sa ating comfort zone or nakahawak po tayo sa ating past mistakes. So, naging isa nga
sa nilagay ko sa vision board ko is, I want to live a holy life. Kasi yun din yung kailangan natin talagang maging lifestyle din ng mga disciples na dapat nakikita po yung holiness sa atin. Amen? So, kailangan, as we start the year 2026, we need to surrender everything that hinders us from our spiritual growth. Amen? So, we need to search for people dyan sa ating page sa CJS Philippines. Baka may mga souls dyan na nais ding sumali sa ating mga cell group, or kung may kapasidad ka po na makapag face-to-face na cell group, di ba? Why don't you try? Baka dito ka talaga mag-grow. And, syempre, yun nga, kahit na uncomfortable para sa atin, or we felt na parang lahat ng bagay is uncertain, na hindi mo sure kung makukompleto mo ba yung 12 mo or makabuo ka ng cell group, yun yung mga kailangan nating i-let go. Diba? So, comment mo nga dyan, i-let go muna yan. Diba? So, kailangan na nating i-let go yung mga bagay na nagsa-stop us na ma-maximize natin yung ating potential or for God's glory. So, katulad nga nung binasa nating verse sa life ni Abraham, di ba? Kapag tayo ay nag-shed tayo ng ating past, pwede tayong maging instrumento para sa ibang tao. Di ba? Para mas lalo pa tayong makapag-win ng soul and syempre makaproduce ng disciples and leaders. You cannot enter a new vision while holding on to an old season. So, mahirap po na tayo ay gumawa at mag-participate or mag-involve sa ginagawa natin sa vision natin if we are still on our old season. So, if we want to win souls and make disciples, ano po yung kailangan natin gawin? We must first be willing to live what holds us back, because God cannot use a life that refuses to move. Diba, kagaya ni Abraham, nag-obey lang talaga siya sa ating Panginoon. Abraham left, but he didn't just leave. He trusted God. So, it means na when we restart, it doesn't stop at letting go. It continues with trusting God's promise. And that moves us to our second point, which is, para tayo ay maka-restart, we must restart by trusting God's promise. Sabi nga sa Genesis 12 verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So, lahat po tayo, meron tayong season in our life. Kagaya ko, nagkaroon din ako ng season in my life na naging comfortable na lang ako na gawin yung mga task ko bilang primary or being part of the ministry. But wala na dun yung passion. Nagiging routine na lang siya. But God moved in my heart last year, I think 2025, I was reminded talaga sa promise ng ating Panginoon. So sabi nga dyan, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. And I realized by that time that I needed to restart. Not with effort, but with trusting God's promise. So when I trusted God again, nandun talaga na bumalik yung passion ko to win souls and make disciples. So, kasi kung babalikan ko ng 2024, I can admit na naging dry talaga yung devotional life ko. Ginagawa ko siya because it is needed, pero wala yung heart. So, nung 2025, I disciplined myself na dapat talaga nagkakaroon ako ng quality time with God. And yun, so I sometimes lumalabas ako and have my quiet time with God. And I can really say that by God's grace, 2025 really healed me. And I think because I was intentional to my growth. And I think helpful din talaga to hold on to God's promise. And gaya nga na sa sharing namin, nagkaroon kasi kami ng sharing ng vision board sa mga leaders ko last 2 weeks. So nakita ko doon na pare-parehas din kami talaga ng goal, and that is na ma-maximize yung mga sarili namin sa kingdom ng ating Panginoon and sa vision. And ayan, so yun yung kailangan talaga natin gawin, magtiwala sa promises talaga ng ating Panginoon. So when we stay
we want to restart with a vision. It is not just leaving the past. It's about trusting God's promises in your life. And when we trust God, He will also give us the courage na gawin yung vision, mag-share ng OVE. So nakaka-bless din, 'di ba, yung mga kabataan or lalo na yung mga nanay, yung mga tatay, 'di ba, yung mga senior na makita natin sa church na ma-maximize talaga nila yung kanilang mga sarili to serve the Lord. So, age doesn't matter, 'di ba? Sa pag-serve natin sa ating Panginoon, you can be fruitful at any age, 'di ba? We just need to have a heart talaga sa ating vision and sa mga tao po sa paligid natin. And yun, patuloy lang tayo na mag-disciple kahit na uncertain pa yung results. Diba, kunyari kung 2026 hindi pa po complete yung ating 12 or wala pa tayong mga cell groups, we just need to have faith and trust the Lord fully. Diba? So ito yung pinanghawakan lang ni Abraham, diba? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Diba? Kahit na maliit na step lang, like you talk to your fellow co-worker, diba? Mawin mo siya, masyaran mo siya kahit paunti-unti ng Word of God, yung iyong family, diba? Yun ay part din ng malaking plano ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ang kailangan po natin gawin is i-claim talaga yung promise dyan sa verse na yan, diba? Na kahit na mag-decrease po ang iyong cell group, may mga magpaalam man po sa iyo na disciple mo na o leader mo na, magpatuloy ka pa rin. So, sino po dito nawalan ng mga disciple or leaders noong 2025? Diba? Marami po. Diba? Hindi lang yan nararanasan ng isang tao. Pero I think, one thing that inspires me na mag-serve pa sa Lord is seeing the leaders still continue doing the vision in spite and despite of them being left by their disciples and leaders, diba? Napag-investa na nila ng kanilang time, ng finances and everything, but still nawala pa rin. And that is something that we cannot control. Pero yun nga, tuloy pa rin, di ba? So, kailangan magpatuloy pa rin tayo and panghawakan talaga natin yung pangako sa atin ng ating Panginoon. You might have lost one disciple or two disciples, but you have to look around you. Diba? Mas marami pa rin natira sa iyong tribe, sa iyong cell group na naniniwala sa'yo na nilagay ka ng Lord sa kanilang mga buhay to be an instrument. Diba? Sabi nga dun sa verse is, you will be a blessing. Diba? So, you are indeed a blessing to everyone around you. So, tayong mga disciples, tayong mga leaders, i-appreciate po natin yung mga taong nagme-mentor po sa atin. And I believe they also inspire us na panghawakan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Wherever God has placed you, claim this promise. You will be an instrument to many and you will be a blessing. Amen? So blessing po ba yung ating pastor, yung ating mga primary leaders sa atin? So let's make time to bless them, to appreciate them, to thank them. Diba? So we must always have an attitude of gratitude. And in that way, diba, maka-move forward talaga tayo sa vision. And after natin masurrender yung buhay natin, pressure yourself to do better. Diba? Yung message natin ng Sunday, the blessing of pressures. As we trust God's promise, pressure yourself, challenge yourself to be better. Amen? So, alam natin na kapag nag-step out tayo sa ating comfort zone and we hold on to God's promise, we will grow. Amen? So, ganun din siguro yung mindset ni Abraham at that time na dahil sinabi ng Lord, ito yung promise niya sa akin, susunod ako. Diba? So, we don't need to question talaga kung bakit tayo nandito. Gawin lang natin and let's make doing the vision enjoyable. Amen? So, as disciples and leaders din, kailangan tayo yung mga first ones talaga na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi, kunyari, medyo doubtful ka sa ginagawa mo sa vision, paano kayo mag-grow ng iyong tribe? Paano kayo mag-grow ng iyong cell group? Diba? So,
you need to trust God that He is at work in your life and He will work on multiplying your cell groups. 'Di ba yung mga cell group mo magiging disciples and magiging leaders. 'Di ba? So makita natin na napaka-blessing po talaga ng online na ginagawa natin sa CJS Philippines because you reach people not just locally but international. Kung sino po yung mga nakasama dito, last encounter, makita natin doon yung mga tao na sila yung example that they step out of their comfort zone. 'Di ba? Hindi lang sila nag-step out of their comfort zone but they invested when it comes to their finances, their time. Kasi alam ko, it will took time to travel and go to our place doon sa ating encounter but still, they trust God's promise, 'di ba? And they leave everything behind just to encounter Jesus. And I know that inspired us all. Lalo na makita natin, narinig natin yung mga testimony ng mga nakapag-encounter. So, yung legacy natin, di ba sabi nga ng mandate natin, or yung theme natin ngayon sa G12 is win souls and make disciples. So, di ba? Yung pa rin talaga yung ating vision ngayon, 'di ba? We must win souls and make disciples. So, katulad ni Abraham, 'di ba? He trusted God. And tayo din, 'di ba? We must just trust the Lord for us na makita yung blessing na pinromise niya sa atin. And third is restart by becoming God's instrument. Sabi nga sa Genesis 12 verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And peoples on earth will be blessed through you. So ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham did not end with, I will bless you. 'Di ba? Ang nakalagay doon, it continued with, all peoples on earth will be blessed through you. So ganito yung kagandahan kapag po talaga tayo, we chose to restart and allow ourselves to be used by God, we will become God's instrument. Amen? Makita natin doon that Abram was not the end of the blessing. He was the channel of the blessing. So ikaw ay isa sa mga channel of blessing, di ba, na pinadala ng ating Panginoon to the people around you. Because just like Abraham, when you chose to obey God and follow talaga sa ating vision, you became a channel of blessing to the people around you. Diba? Yung obedience ni Abraham, it had an impact far beyond his lifetime. So through him came a nation and eventually the Savior of the world. So makita natin that true restart is not about self-improvement. It's about mission. So tayo po mismo, hindi tayo magre-restart para lamang gumanda yung ating buhay, di ba? Kasi parang 2025 nahirapan ka. So the purpose of restarting is to be an instrument talaga ng ating Panginoon to win more people. Diba? Being God's instrument means hindi lang tayo po yung pinagpapala. Tayo rin po ay nagiging blessing sa mga tao sa paligid po natin. Amen? So when we win souls and make disciples, hindi lang siya practical expression ng verse natin today. But when we share the gospel, we become God's instrument. Amen? And when we disciple someone, tayo rin po ay nagpa-participate talaga sa generational plan ng ating Panginoon. So, hindi naman lahat ng instrument na tinawag na ating Panginoon is magpipreach ka lang sa stage. But tayo ay pwedeng maging instrument ng Panginoon at many areas. It's possible na isang single conversation with your friend na magkakaroon ka ng chance to share the gospel to that person or mapag-pray mo siya or maka-encounter ka ng isang tao na needed ng prayer. And isang invite din sa tao na alam mo, kailangan niya talaga ng ating Panginoon. Sometimes it feels ordinary but it would become eternal in God's hands. So katulad ni Abraham, yung obedience po natin ngayon ay merong malaking effect
'di ba, later on. And yung mga soul na mawawin po natin ngayon is malay natin, 'di ba? And by God's grace na sila din mismo ay maging soul winner the soonest. So, marami po tayo dito mga nakilalang mga disciples or mga nakilalang mga leaders na before ay nawin lang natin sila nung pandemic na hindi natin sure kung magiging leader ba siya or magiging disciple, pero sila po ay nagpagamit. Amen? And sila na rin yung mga soul winners po ngayon. So, praise God dun sa mga na-preserve na mga soul, 'di ba? Na ngayon po ay ginagamit na rin sila to maximize God's kingdom. And yung disciple na ginagabayan mo ngayon, yung ipapasok mo sa napasok mo sa process, siya rin yung magiging leader sa maraming tao in the future. And this is how vision moves forward. We win souls and we make disciples. So makita natin na sa life po ni Abraham, it's not just about personal blessing, but God intended him to bless the nations. And makita natin na yung obedience niya, nagkaroon yon ng eternal impact. And ang true restart po is, I can say na it is about living beyond yourselves. We win souls and we make disciples, and that is how we become God's instrument. And yung pag-obey po natin sa ating Panginoon, when we share the gospel, when we mentor people, nakaka-bless kapag may mga nakita tayo ng mga kabataan, lalo na very rare kasi talaga kapag mga lalaki yung on fire sa pag-serve sa ating Panginoon. So, seeing those youth din sa church, diba, give us hope talaga sa generation po natin ngayon. And not just sa mga kalalakihan, pero sa mga katatayan. So, nung last morning prayer, na-bless ako dun sa isang nag-testimony na tatay. Diba? Nakita natin kung gano'n niya na-enjoy. Kung nandito po kayo sa church, naka-attend kayo nun, or sa Zoom, diba? Napakinggan natin yung testimony na yon. And ako talaga na-bless ako sa kanya kasi yun yung masasabi mo na talagang maganda talaga yung ginagawa nating vision sa church and bilang mga disciples and leaders. Kasi nakita naman natin na kung paano niya na-enjoy talaga yung presence na ikaw ay nagsiserve talaga sa ating Panginoon. Diba? Ayaw niya lang umuwi doon sa encounter. Diba? Kasi iba talaga yung feeling. Diba? Kapag ka nandun tayo sa moment na may encounter natin ng ating Panginoon. Pero hindi lang siya natapos doon. Ginamit din talaga siya na instrument na sa mga kapwa tatay din sa kanyang paligid. So, praise God po. And I pray din na marami pa pong kabataan din, mga nanay, mga tatay na mawin pa po, lalo na ngayong year 2026. And kagaya nga ng sinabi ng Lord kay Abraham, yung obedience natin ngayon, it could impact the next generation. And sa bawat mawin po natin na soul and mag-guide natin, we are already fulfilling the vision. And ang vision po natin is we win souls and make disciples. So I pray na nakatulong po itong message na nabahagi ko po sa bawat isa sa atin. If you feel disheartened by this time na feel mo na marami nang nawala, magpapatuloy ka pa ba? This is the answer sa atin ng ating Panginoon. Itong Genesis 12 verse 1 to 3. We just choose to obey and hayaan mo na yung mga pagkukulang mo sa 2025. And let God fix your habit. Let God fix your routine. Let God fix your holiness and surrender everything to God. So, sa ating conclusion, 2026 is our year to restart with faith, obedience, and God's vision. Shed what holds you back and trust His promise and become His instrument so we can multiply our people through winning souls and making disciples. So bago tayo mag-end, let us commit together, 'di ba? Itong mga declaration natin. So kahit na hindi ko po kayo nakikita, sabihin niyo na lang po sa inyong mga tahanan itong mga declaration na to. So first, Lord, I release my past and everything that held me back. Second, Lord, I trust your promises for my life. And last,
Lord, use me to bless others and make disciples this year. So, isipin natin yung mga steps natin na gusto natin gawin for us to restart for 2026. And let us pray about how God wants to use us. Let us just trust Him and we can be a blessing to others as well. So, we must start and end the year serving Him and let's multiply His kingdom together. So, sige po, ako po ay magko-close na po in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon, salamat po sa mensahe na napakinggan namin tonight. Thank you, Lord, sa example ng buhay ni Abraham, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa kanya. Hindi siya nag-doubt, kundi tinanggap niya po ang iyong calling, Panginoon. And we pray to have that same heart sa vision, Panginoon. We pray that you can use us, we maximize ourselves by just first step, surrendering what holds us back to do the vision. Alisin mo po yung takot, alisin mo po yung doubt, alisin mo po yung mga pain, Panginoon, sa aming mga puso and help us to be a contributor on your kingdom, Panginoon. And we pray, Lord, that we make our prayer life, our devotion a habit, Panginoon, so that we can face our people, Panginoon, with integrity and we can live them, Panginoon. We can teach them, Panginoon, your vision. And I pray, Panginoon, sa mga nanonood na mga pastors, primary leaders, Lord, mga disciples, mga cell leaders, sa mga invites, Panginoon. Lord, you have a plan on each lives, Panginoon. We pray that we can maximize our life all for your glory and purpose, Panginoon. Thank you, Lord, and we give you all the glory and praises. In Jesus' name, amen and amen. So, thank you po and Happy New Year. God bless. Yours the glory tonight, Jesus. We know that breakthrough is coming in our lives. Come on, church. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. Yes, Jesus. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, come now, Lord. Let's declare tonight, come on. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming.
see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now, won't stop now. Oh, we thank you, Lord. Let's declare for the last time. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Praise God and thank you, Verna, sa message na hinatid mo sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayo natutunan at na-bless po tayo tonight. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise and glory to God sa mga nanatili hanggang wakas ng ating bonfire night. So keep that good habit po, no, na talaga sa lahat ng mga online na gawain natin. So sa simula hanggang wakas talagang manatili po tayo. And we encourage you about isa sa mga nakasubaybay po ngayon sa ating bonfire night. So let us support and follow our social media accounts. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page. Nandiyan din po yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube, TikTok, and Instagram. So sa mga social media na ito, maging active po tayo, no? At talagang yung mga postings, i-share po natin para talaga makatulong tayo sa advancement ng kingdom at talagang sa paglaganap ng gospel through online platform. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. And we also encourage na sa Saturday pa lang, andun na yung minamaximize na natin at minomobilize na natin ang ating mga ka-cell groups para mag-invite at mag-share ng ating invitation sa kanilang mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless sa message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.